Okay, tara mga ka-vintage, mala na tayo. Bale, ito yung subject natin ngayon is itong fountain pen na to. Ang brand nito is Parker Tuya with brown casing with gold trim. Ayan siya. Paano nyo ma-identify ngayon siya kung original? Dito nyo siya tignan sa marking na to. Kasi dito sa section na to may naka-stamp dyan. Yan, makikita nyo dyan yung saan siya ginawa, anong brand, minsan yung parang ano niya, yung hallmark niya kung anong klase yung component ng nib. Gaya nito, ang naka-stamp dito is made in France. Yan. Pag close up nyo siya, tsaka sinom nyo, makikita nyo made in France. Bali classification nito is nasa vintage kasi nung ni-research ko to nasa classification nga siya ng vintage kasi produce to nung 1970s. Yan. Yan siya. Tsaka ink tank niya is converted na. Ayan. Hindi na kayo mahirapan mag-refill niyan. Bali pag nag-refill kayo, sasawsaw nyo na lang siya, tapos ipapump nyo siya dito. Hatakin na nung pump yung ink pataas do sa ink tank. Kaya convenient na siya. Ngayon, paano natin ma-identify kung high value nga talaga to na fountain pen? Ang technique lang dyan, titignan natin yung nib close up using this this loop. Kailangan lang may loop ka para medyo ma-zoom mo ng medyo maayos yung hallmark dito sa sa nib. Kasi maliit yung mga hallmark. Ngayon, pag ginamitan mo na siya ng loop, makikita mo, minsan may marking dyan yung karat ng ng nib niya. Pag may nakita kayo dyan 18K, 14K, yun, okay yun, high value na yun. Kasi nangangahulugan, yung pinaka nib ng fountain pen is 18 karat gold. Ibig sabihin, gold talaga siya. Kaya tulad nito, ang nakamarking dito is kung doon nagkakamali, 585. Nasa classification siya ng 14 karat nib. Ginto rin siya, ayan. Yan, ginto yan. Kaya yung price nito sa market, naglalaro siya ng nasa 7K. Second hand na yun, 7K. 7,500 hanggang 6,000 to 7,500. Second hand price na yun. Yun, ganun yun. Kaya pag binenta mo to, pwede mo siguro benta ng mga ganun. O kung makahanap ka ng may dumating siya na ganyan, nakachamba ka, check mo lang yun dito kung anong klaseng marking niya. Pag nakatatak doon is 14K or 18K, high quality na yun. Gaya na itong model na to, yung Parker Tuya na to, highly collectible siya sa mga collector. Isa rin siya sa mga gusto ng mga nagko-collect ng mga fountain pen. Yan. Kasi pag tinignan mo yung mga ordinary fountain pen, mostly yung mga non-brand at mga generic, stainless lang yung nib. O kaya steel. Makikita nyo yung dulo na nib na ganyan, kulay puti. Stainless lang yun, kundi stainless, bakal. Unlike ng mga gantong branded na fountain pen, mga high quality, ginto kadalasan yung nib na to. Kaya mataas ang value nito sa market. Tulad nito, bali binibenta ko to talaga to 7K. Pinush ko lang to sa online ng 5K, pwede na Kaya yun na lang total second hand naman siya. Pero mas maganda to kung may masama na case. Kasi meron tong meron tong hard case na Pag binili mo, pag nakuha mo siya talaga, may kasama siyang case talaga. Kaya yun yung masasabi ko.
Basta check nyo lang yung dulo ng nib, makikita nyo dyan yung marking kung anong ilan karat na makikita nyo. Kasi dalawa lang naman naglalaro ang karat minsan eh. 18K to 14K. Diyan, pagdating sa fountain pen. Siguro, pag yung mga 24K, medyo iba na yan. Mas ano na yan, mas mataas na yan. Kaya ganun. Okay mga ka-vintage, yan lang yung konting info sa mga ganyang klase ng mga fountain pen. Sana medyo may napulot kayong konting ideya tsaka kaalaman. Okay mga ka-vintage, salamat.